Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat at praise God for that wonderful worship at ako nga po pala si Papa Leo. Tapos nga ni Francis na parang pinagtiyap parang pinagtiyap ng pagkakataon na. Actually yung Pope Leo the One, yan yung tinawag na the greatest Pope daw. Yan tawag sa kanya Leo the Great. Amen. So, patuloy po tayo sa ating topic, Woman of God. At napaka-timing ng topic na ito. At dito matalakay natin itong napaka-controversial na topic na to. Actually, hindi lamang 100 of years na ito ay pinagtatalunan, kundi thousands of years. No? Na ang title po ng ating mensahe ay Can Women Be Leaders in the Church? Another title siguro, Should Women Be Silent in the Church? Sa dalawang text ang ating pong babasahin sa umagang ito. At yung isa sa 1 Corinthians 14, 34-35 says, ay para sa mga kababaihan, women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission. As the law says, if they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home. For it is disgraceful, no, for a woman to speak in the church. At yung pangalawa sa 1 Timothy chapter 2, 11-12. 1 Timothy chapter 2, 11-12. A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority over man. She must be quiet. Amen po ba, mga kababaihan? So, bago po natin talakayin to, let us just bow. Mga kababaihan, konting tahimik. So, let us just bow our heads and ask the Lord for guidance. Ama namin Diyos, sa matamis makapangyarihan pangalan po ng aming Panginoong Yesus, salamat po sa umagang ito. At muli, ikaw nga po ang mangunguna sa aming pag-aaralan sa umagang ito, O Lord. Salamat po sa embal na Espiritu na siya magiging aming tagapagturo sa umagang ito at yung nga po buksan ang mga spiritual na kaisipan at puso ng bawat isa, Panginoon, na amin pong lubos na maunawaan ang iyong nais na ipahatid sa amin sa umagang ito. Salamat po, Ama, at binigyan mo na ng katagumpayan ang iyong mensahe, Panginoon. At ikaw lamang po ang tunay na mapurihan at madakila sa lahat ng aming pong sasabihin at tatalakayin sa umagang ito. At muli, Ama, sa po namin binibigay lahat ng pasasalamat, papuri at karangalan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsasabi ng Amen. So ito ay hanggang ngayon, ito pinagdidebatihan pa rin ng maraming Bible scholars, no? At napakaraming mga denominations, mga churches sa iba't ibang panig ng mundo. Especially the Southern Baptist, no? Mga Southern Baptist churches na talagang hindi ina-apply nila itong sinabi ito ni Pablo na hindi nila na-allow na hindi sila nag-ordain, no, ng women leaders o women pastors
at na hindi sila po pwedeng magsalita dito sa pulpito. At ang iba nga, masyadong extreme na hindi sila po pwede na maging worship facilitator o mag-lead ng worship team. Basta leadership position na merong mga lalaki na nandoon, hindi sila po pwede. No? At recently, nagkaroon ng malaking convention sa Salt Lake, sa Utah, yung mga Southern Baptist na malaking grupo yan, na talagang pinagtibay nila itong katuruan na ito, itong sinasabi ni Pablo na ito sa Timothy, no? Na sabi nga niya, he do not permit a woman to teach or to assume authority. Ibig sabihin nun, to assume leadership, maging leader sa mga iglesia. So, pwede yung mga kababaihan, ano lang sila, nasa background lang sila, at ang kanilang ministry lang sa mga bata at sa mga kapwa nila kababaihan, no? But never na pwede magturo sila kahit sa Bible study, hindi sila pwede magturo na merong mga kalalakihan na nandoon sa sa grupo. So ganito katindi itong hanggang ngayon di pa nare-resolve itong itong sinasabing ito ni Pablo at pinagdadibatihan pa hanggang ngayon. Sabi nga for 4,000 of years, no? Pero makita natin for hundreds of centuries, no? We see women operate with incredible grit and determination throughout the scripture, accomplishing amazing feats of perseverance, tenacity, fortitude, courage, and strength. So kumbaga, hindi naman sa minemenos nila yung, alam nila na yung mga gifting, yung mga kababaihan, no, yung mga ladies. Kaya lang, dahil nga tinatayuan nila itong teksto na ito, ayaw nilang lumampas dito kasi pag sila rito, hindi nila sinunod to, siyempre, binabaliwala nila yung salita ng Diyos, no? Pero ito ay makikita natin kasi sa pagbabasa natin ng teksto ng Biblia para mas maunawaan natin mabuti kung ano ba yung sinasabi talaga. Dapat tingnan natin yung context, yung konteksto. So basahin natin yung buong bakit dumating si Pablo dito sa ganitong una-una doon sa Corinto. Actually, napaka-simple naman doon sa Corinthians kung bakit kumbaga na-focus sa mga kababaihan yung kanyang pangaral, no? That women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak. Kasi nung time na yon, kabubuhos lang ng gifts ng banal na espiritu do sa kalipunan, sa kongregasyon, no? Sa mga kapatiran. At nung bumuhos ang banal na espiritu, they were baptized in the Holy Spirit at nag-operate sa mga iba't ibang gifts, especially yung mga speaking gifts katulad ng speaking of tongues, yung prophecy, no? Yung interpretation, gifts of interpretation, kumbaga nagkaroon na ng disorder. Di ba? Kaya nga nabasa natin sa Corinthians, sabi roon, God is not a God of confusion, di ba? God is a God of order. So dito, inayos lang ni Pablo at siguro, malalakas yung boses ng mga babae kasi normally naman, talagang mga madadaldal naman, mga babae, di ba? Amen ba yan? Kasi bihirang-bihira sa lalaki yung madaldal. Ba na, Brad?
Pero siguro malalakas, di ba, yung boses ng mga kababaihan. Kaya na-focus yung attention, no? Ang sulat ni Pablo dito sa mga kababaihan. Pero hindi naman, kasi hindi po pwedeng sinasabi niya to keep silence talaga totally. Kasi later on sa kanyang mga sa sulat din niya sa Corinthians, na yung lahat pwede mag-prophecy, man and woman. Di ba sabi pa nga niya, but when women prophecy, dapat may cover siya, may belo. Yung belo, di ba? Inabot niya ba yung belo? May nagsisimba noon yung mga mga nanay natin, lola natin, di ba? Nakabelo pa sila. So, ang sabi ni Pablo, dapat pag nagpa-prophesy kayo, nag-speak in tongues kayo, yung speaking gifts nyo, ina-apply nyo, dapat kayo ay naka-cover yung iyong hair. Kasi it is disgraceful for a woman na nakalabas yung kanyang buhok, no? At makita naman dito sa Middle East, lalo na yung mga sa Iranian, di ba? Mga women, mga babae ng Iranian. Talagang kahit na kapiranggot na buhok, ay wala makikita sa kanila, di ba? Kaya lang, so sinabi niya, no, pwede na magsalita yung mga babae dito, mag-prophesy at mag-speak in tongues. Kaya lang nakabelo. Kaya ngayon, meron ba nag-a-apply pa noon? Wala naman na kino-cover pa yung yung hair. Wala na, di ba? So, dapat kung pinagbabawal nila yung magsalita ng mga babae, dapat pati yung pagbebelo ay talagang sinusunod din ng mga nagtuturo nito, no? Pero hindi eh. So, ibig sabihin, doon sa Corinto, gusto lang ni Pablo maayos. Kaya sabi niya, kung meron magpa-prophecy sa inyo, mga lang, 3, 4. At kung merong mag-speaking in tongues, kailangan mga 3 lang, no? Kasi nangyayari, bumuwas nga yung gift, excited siguro, excited syempre, mga kapatiran. At sabay-sabay sila, nag-speak in tongues, may nagpo-prophecy, may nag-i-interpret, di ba? Magulo, ang ingay, so walang order. Paano maintindihan yung may nag-speak in tongues, may nag-interpret? Hindi rin maintindihan kasi sabay-sabay nga nagsasalita. So, siya sabi ni Pablo, in order, yung 3, ngayon yung nag-i-speak in tongues, pag walang mag-interpret, na lang siya? Yung tumigil na lang siya, tumahimik na lang siya. Kasi sabi niya, yung mga gifts kasi, yung mga yan, kontrolado ng tao. No? Hindi yan pwede na out of control, na hindi mo pigilan yung sarili mo. Parang ka ng baliw na hindi malaman kung ano gagawin mo. Hindi ganun. Sabi ni Paul, in control pa rin yung tao doon sa kanyang ginagawa. Kaya, pag speaking to, wala naman nag-i-interpret, no? So na lang, tumigil na lang yung tao na yon. Ngayon, kung ayaw pang tumigil ng tao na patuloy pa rin siya nag-speak, ang lakas pa, nakaka-disturb na. So lang yun, tawagan nyo lang yung guard. Ilabas nyo na lang, no? So ganun, in order lang yon. So dito sa Corinto, hindi naman talaga pinapatahimik yung mga babae, no? So makita natin naman sa Old Testament, tumingin na lang tayo. So titingnan natin dito yung pattern kasi kung talagang ang Diyos ay pinagbabawal niya o nire-restrict niya ang mga babae na magsalita or mag-lead o maging pastor o maging teacher ng Word of God, dapat consistent ng Panginoon simula pa ng Old Testament hanggang sa New Testament na talagang walang sino mang kababaihan na tinatayo siya para maging leader. Actually, ito, sinasabi lang to sa inside the church, no? Sa kalipunan ng mga kapatiran. Kasi sa Old Testament, kung titingnan natin doon, si Sarah can be considered a leader because the birth of the nation, Sarah gives birth to a nation at the age of 90. Si Jochebed defies the Pharaoh to rescue her son. Si Miriam also
prophecies, no? Prophetess si Miriam, and siya rin yung leader ng worship team, di ba? Siya yung leader ng worship team, si Miriam. And sings over on a fledgling nation. Sino pa? Si Deborah. Deborah commands armies as the chief prophets and judge in the land. Si Deborah, ha? Babae yun, di ba? So, napakarami namang lalaki roon. Bakit God chose Deborah? Kasi may gusto ipakita ang Panginoon dito na kasi alam naman natin ang culture ng mga Hudyo, ano yan patriarchal, di ba? More on yung mga lalaki, male-dominated culture. So yung mga babae sa kanila nung panahon ngayon, ano lang mga second rate, no? Mga second rate trying hard, copycat, mga ganun, no? Di ba? Tawag nga ni Sarah kay Abraham, master, di ba? So patriarchal culture, no? Kumbaga, dominating yung mga kawawa nga mga kababaihan, di ba? Kaya nga, ang Panginoong Diyos, gumawa rin siya ng mga batas na nagpo-protect sa karapatan ng mga kababaihan, lalo na yung mga byuda, no? So si Deborah, banggit na natin yan. At si Jael, isa rin yan, no? Sa Old Testament, na ginamit ng Panginoon to fight the enemies. Meron pa si Jehosheba, preserve the lineage of David. At si Huldah, isa itong prophetess, di ba? She even instructs the king, no? Kung merong gustong malaman yung king, dun siya lalapit kay Huldah. Sa atin, meron tayong Gulda. Di ba? Pareho naman, ano? Bisaya ka naman. So si Rahab operates as a spy. So, si Esther, saves his people, di ba? Ginamit ng Panginoon si Esther. Hindi ma-save yung mga Israelite, no, mga Hudyo, kundi dahil kay Esther, no. So napakarami at sa Old Testament pinakita pa ng Diyos na hindi niya nire-restrict ang mga kababaihan na maging leaders, no, ng kanyang mga kalipunan. So sa New Testament, marami rin na example. Si Anna, she's the first evangelist prophesying that the Messiah has come. Of course, si Mary lavishes her inheritance on the Messiah's feet. Ngayon, yung women, kanina ba una nagpakita ang Panginoon nung nag-resurrect siya? No? Kanino unang-una siya nagpakita? Sa mga kababaihan, di ba? The women at the tomb are the first to testify of Christ's resurrection. Siyempre, nakita ng mga babaeng ito, kababaihang ito, yung ang Panginoon nag-resurrect, ano gagawin nila? Alam nga naman tumahimik lang sila. Di ba? So, ang ginawa nila, pinamalita nila sa mga disipulo, sa mga apostol, di ba? Ano rin yun? Yung proclamation din yun, no? So, bakit pinili ng Panginoon na mag-appear muna first, no, sa mga kababaihan? Pwede naman siyang actually, pwede naman gawin ng Panginoon pag nag-resurrect siya. He can come directly to His disciples, di ba? At mag-appear siya ro, kila Peter, kila John, pero hindi. At pinili niya, no, He chose to appear first to the women. Napaka-importanting indication yun na hindi minemenos ng Panginoon ang mga kababaihan. He treats them as equal with man. In spiritual responsibility, di ba? Kasi may pinipili ba ang Diyos pagdating sa spiritual gifts? Mas gifted ba ang mga lalaki kaysa sa mga babae? Ha? Minsan,
Di ba? Minsan mas may wisdom pa yung ano eh. Bawa sa mag-asawa. Minsan may wisdom pa yung babae kaysa doon sa lalaki, di ba? Yung lalaki, ang wisdom lang niya, yung wisdom tooth. Di ba? May mga babae na mas magaling dumiskarte pagdating sa pamilya. Diba? Siya yung nag-iisip, siya yung nagpaplano, no? Pero siyempre, submit to the husband, kukonsulta niya muna sa kanyang asawa. Honey, palagay mo, okay ba tong planong to? Okay na yan, sige na. Go na, go. Diba? Diba? Ganun lang. Parang hindi na nag-iisip yung lalaki. Kasi talaga namang wala siyang isip, no? Kasi babae na lang nag-iisip. So, okay na yun kahit na i-konsulta ng babae. Ang tanong nun, yung pondo. Yun, ang lalaki. Yung pondo, no? So the women at the tomb, the first to testify of Christ's resurrection. The woman at Pentecost, prophecy and speaking other tongues. Kung natandaan nyo, nung Pentecost, nung bumuhos yung banal na Espiritu, they were baptized in the Holy Spirit, di ba? Naglabasan sila doon sa di ba, nasa upper room, no? Then naglabasan sila, about 120 sila kasama yung mga babae. So, lahat sila ay nagsasalita sa iba't ibang wika. So, walang nagpapatahimik sa kanila, no? God allowed them to speak also in front of the people, ba? In other tongues. May nagpo-prophecy, no? Maybe kilala niyo si Priscilla, asawa ni Apollos, no? Hindi si Priscilo, no? Asawa ni Apollos. Kung titingnan nyo sa Acts, di ba? Laging inuuna yung pangalan ni Priscilla kaysa kay Apollos. Priscilla, Apollos. Ilang beses binanggit yun eh. Pero lagi inuuna yung pangalan ni Priscilla. Di ba? Dapat lalaki muna, no? Pero kaya sa wedding daw, minsan okay lang daw inuuna yung pangalan ng babae. Ano? Kaya minsan yung wedding ang pangalan ng babae Lucy. Ngayon yung lalaki pangalan Fernando. Kaya yung wedding nakalagay doon, Lucifer wedding. So si Priscilla lagi inuuna. Bakit kaya? Ano ba ginawa nila Priscilla at Priscilla at sino asawa niya? Aquila. Ay, si Aquila pala. Aquila. Ay, hindi pala si Apollos. Si Apollos pala, nung nag-preach, nag-tour sa synagogue. Ngayon, nando sila Aquila, tsaka si asawa niya, si Priscilla, tsaka si Aquila. Andun. Meron sila narinig na hindi tama sa sinasabi. Baka may kulang doon sa sinasabi ni Apollos. Kasi parang alam lang ni Apollos yung baptism ni John, no? So, inimbita siya sa bahay, si Apollos, inimbita nito mag-asawa at tinuruan si Apollos. Ibig sabihin, inuuna si Priscilla, ibig sabihin, mas prominent si Priscilla kaysa kay sa asawa niya, kay Aquila. No, siya yung talaga nagturo kay Apollos. Hindi tatama yung sinasabi ni Pablo doon na I do not permit woman to teach, no, man. Si Chloe also leads a house church. Si Phoebe is a deacon and courier of the gospel. At may nabanggit din sa Romans 16:7 si Junia. Nasabi roon, Junia is si Andronicus tsaka si Junia. Greetings, sabi ni Paul, no?
Greetings to Andronicus and Junia. Apo, they are prominent among the apostles. Outstanding among the apostles. At sabi ni Paul, kasama ko silang nakulong. So bakit nakulong itong dalawa, lalo si Junia na babae? Ibig sabihin kasi, katulad din ni Pablo, na siya ay nagtuturo. Nagpipreach ng gospel, di ba? So kaya siya hinuli at nakulong. O, dahil di sa kanyang, so walang problema si ano rito, si Paul, no? Do sa mga women teachers or women leaders, no? So ano talaga yung sinasabi niya? Bakit niya nasabi yung bagay na yon? And yet, the very thing that many of these women did in Scripture, they cannot do in some Christian circles today. So marami mga bagay na ginawa noon yung mga kababayan sa Scripture na ngayon ay hindi nila magawa dahil pinagbabawalan sila ng mga kalalakihan dahil nga tinatayuan nila itong teksto na ito. So women are unjustly limited by these two misunderstood scriptures. Itong binasa natin. Pero nakakapagtaka naman, di ba? For thousands of years, hindi pa rin nila talaga maunawaan na hindi naman ganito talaga sinasabi ng Panginoon. So dito sa ating iglesia, siyempre ang stand natin ay okay lang, di ba? Mga babae to stand, to preach, teach, to be leaders, to be pastors, no? Kasi hindi naman nililimitahan ng Diyos yung kanyang espiritu. Di ba? He pour out His Spirit to all people. Ano sabi ng Joel? In the last days, I will pour out my Spirit na your sons and your daughters, diba, shall prophesy. Oh. So, walang nililimitahan. So, pero, katulad natin, outnumber na yata ang mga kalalakihan dito. Mas marami na ang, di ba, kababaihan, no? Kaya paano ilang pakalalakihan kung hindi pa qualified? Sino ang tatayo, di ba? Pero hanggang may qualified man, mas okay na ang leader. Siyempre, yung ay lalaki. Hanggat merong qualified man. Kasi sa Pilipinas naman, kung titingnan natin sa mga churches doon, ang mga halos sa mga atin, karaniwan ay kababaihan. Nasaan yung mga kalalakihan? Yung mga kalalakihan, nasa sabong, nagiinom, nasa karerahan, nasa palaruan, ba? Nasa kung saan-saan. So yung mga babae nandun sa sa church. Ngayon, walang qualified na lalaki na tumayo doon sa Di wala nang gagamitin ba Panginoon? Paano ba naging judge si Deborah? Si Deborah naging judge siya kaya I don't know the exact history, no? Ibig sabihin, walang qualified man noong time na yon na meron siguro, kaya lang may pinakitaan Diyos sa si Deborah yung kanyang pinili, no? So, makikita natin dito na sa mga pattern na ito, na God does not limit, no, the women to be leaders and teachers of the Word of God. Sabi nga, mas maraming manggagawa, mas mainam. Di ba? Mas maraming tagapagturo ay mas mainam. So, does 1 Corinthians 14 actually say that women should be silent in the church? So, in chapter 11 of 1 Corinthians, just 3 chapters before the supposed restriction on women speaking in the church, the Apostle Paul gives both men and women instructions on how they pray and prophesy in the church assembly.
So, previously, sa 3 chapters before, nagbigay na si Paul ng permiso sa mga babae na magsalita rin, mag-prophecy rin, mag-pray din kahit sa church assembly. Tapos biglang sa sunod na verse, biglang patatahimikin. So, ibig sabihin lang, nagkaroon ng disorder, no? Nagkaroon ng kaguluhan. Kasi, bakit nagkaganoon? Kasi yung mga kababaihan nung parang naging nagkaroon sila ng biglang freedom. Kasi nun sa pananambahan noon, ang style, yung mga kalalakihan nasa ground floor. Tapos yung mga kababaihan nandoon sa taas, nasa balcony. No? Doon lang sila. Hindi sila pwede makasilamuha sa mga kalalakihan. So, tahimik lang sila, andun lang sila. So, wala silang pwedeng gawin. Nakikinig lang sila. Pero eto, sa New Testament, makakasama na sila. Tapos bumuhos yung gifts of the Holy Spirit at masyadong na-excite. At ayun, nagkaroon na ng disorder. So, one can pray silently, but prophecy is always audible. Diba? Yung prophecy, ito yung nagsasabi ka ng minsan meron ipapaanong verse sa'yo ang Panginoon, God said, yan. Diba? Prophecy rin yun. O kaya, meron bigla kang yung papasok yung gift of, yan bro? Yung malalaman mo, dito sa bandang ito, merong may discerning, knowledge, no? Gift of knowledge na sa dito po sa likod natin ay meron po ditong isang kapatiran na nangangailangan po ng mauutangan. So, ganun, no? Prophecy rin yun, pero di mo alam na may pangangailangan siya, nalaman mo. So, pag pinaalam sa'yo ng Panginoon, no, ibig sabihin, no, ikaw ang magpautang sa Kanya. No? So, if Paul instructed women on how to prophesy in the church, he did not expect them to be silent, nor did the Holy Spirit expect women to be silent, as his fiery baptism caused both man and woman to prophesy and speak in other tongues at the church gathering sa Pentecost. So napaka-illogical to suggest that Scripture requires women to be silent in the church just moments after instructing women on how to prophesy in the church. So kumbaga, it is contradictory to think that parang sa Word of God, ang pag-interpret po ng Scriptures, sabi nga, Scriptures interpret Scriptures. No? Scriptures interpret itself. Kasi kung meron kang nabasang isang teksto, ito ay sumasalungat sa pangkalahatang prinsipyo na sinuturo ng Biblia, medyo hindi yun. Hindi mo pwedeng tayuan yun. No? Katulad dito, kapag if you take it at face value, I do not permit a woman to teach or to have authority over man. Jadi, wala na. Sinasagasaan na nito yung napakarami example sa Old Testament at saka sa New Testament. So, ganun ang na kailangan wala siyang masasagasaan. Kasi hindi pa pwedeng kontrahin ng Scripture ang kanyang sarili. And, wag natin kalimutan, si Miriam, si Deborah, si Huldah, prophesied over the nation of Israel. It is not just a small church assembly. So Scripture must interpret Scripture. No? If something is inconsistent, it must be our understanding that is wrong. And it is not God that is wrong. No? So bakit sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 14:35 nga na tumahimik? Ito ay voluntary silence. Ang ginamit na word dito ni Pablo, maraming sa silence, maraming Greek word na pwede siyang gamitin na po yung puwersahang patatahimikin, no? Pero ang ginamit dito ang word ni Pablo ay yung Greek word na sigaw.
Sigaw is the kind of silence asked for in the midst of disorder and clamor. No? Ibig sabihin na, pag ano pa, may kasalita dito, at mas nagkakwentuhan kayo dyan, no? Hindi magkaintindihan, hindi nyo naintindihan yung sinasabi na nasa harapan, dahil dadalang kayo ng daldalan. So, ito lang yung, voluntary silence. Medyo, sasabihin ng speaker, konting katahimikan lang po, at tayo po ay mag-concentrate dito sa ganito. Ganun lang, no? Para magkaroon lang ng kaayusan. Hindi ito yung persado na pinatatahimik that never na mag-speak yung mga kababaihan. So likewise, when Paul said it is graceful for a woman to speak in the church, he could have chosen many dozens of Greek words that imply speaking in ministry. But he used these words, voluntary silence, for order, no? Para hindi maging magulo yung congregation. So the New Testament liberated women. Keep in mind, for the first time, women were allowed to participate in the church service. For the first time, they were allowed na mag-participate sa church service kasi dati nandun sila sa taas, nasa balcony sila. They are hidden. Meron pang nasa balcony na sila. Meron pang takip na kurtina para hindi sila rin makita ng mga kababaihan, ng mga kalalakihan, no? Kasi raw baka matukso pa yung pumasok sa isipan ng mga kalalakihan pag tinitingnan nila yung mga kababaihan doon, di ba? Kung ano pa isipin nila. Magkakasala pa sila. So gano'n, tinatakpan pa ng kurtina. So dito sa New Testament, nagkaroon na sila ng freedom kasi nandun na sila sa same floor at kasama ng mga kalalakihan. So women, binigyan sila ng instructions how to pray and prophecy in the service. Pero yung kanilang privilege na ito, yung natagpuan nilang bagong privilege naging disruption dahil sumobra naman sila. The women were chattering and asking questions, which is precisely why in the midst of admonition, sabi ni Paul, kung meron kayo itatanong, buhin lang sa bahay niyo, pagdating sa bahay niyo, tanong niyo sa asawa niyo. Kasi doon sa marahil, doon sa assembly, nagsasalita yung mga kababaihan, tanong sa asawa nila, naisara mo ba yung kalan, yung dapat nga ba yung yung gas, diba? Kung na tinatanong. So yun, na caught ng attention ni Pablo at nagbigay siya ng order para sa maging maayos yung kanilang worship service, no? Di sila makadisturb sa iba. So ang kinokondemn dito ni Pablo, yung disruptive chatter and questions that interrupted the service. Ngayon, why does Paul tell Timothy that he does not allow women to teach or exercise authority over men in 1 Timothy chapter 2? Maraming theories dito, but sabi nga nila, bakit maghahanap ka pa yan ng mga dahilan? Just take it at face value, no? Tanggapin nyo lang. Sabi ng ibang mga tagapagturo, tanggapin nyo lang ito ng face value, wala nang paliwanag, no? Just do it, wala nang tanong-tanong. Pero if we take it at face value, it will contradict many other scriptures. Katulad ng binanggit natin kanina, kung hindi ina-approve ng Lord ang women leading and instructing men, bakit nga niya 1/3 of Israel first leadership team are female? God said in Prophet Micah kay Miriam, I sent Moses to lead you, also Aaron and Miriam. Kasama si Miriam. Kay Moses, Aaron is the same level, no? She's the same level as Aaron and Moses. Si Deborah, the chief prophet and judge over all Israel for 4 decades. Ibig sabihin na, 40 taon siya nag-judge.
Siya yung nag-leader sa Israel, no? 40 years. Si Huldah, sabi nga, Huldah is the most accurate prophet in Israel. And why did God use her to instruct the king? Kung hindi gagamitin ng Panginoon ang mga kababaihan. Why did Anna prophesy at the temple and Priscilla instruct Apollos? And why was Chloe a house leader and Phoebe a deacon and Junia prominent among the apostles? And why did Jesus appear to the women first at the tomb? So in many instances, women do teach, they do lead, and exercise authority over men in Scripture. Ngayon, bakit ganon? Bakit nga ba sinabi? Ano ba ibig sabihin talaga ni Pablo dito? Actually, may mga naman dito, hindi nila pinapractice, tinuturo nila yung una, pero yung pangalawa hindi nila pinapractice. Halimbawa, doon sa Scripture, sinasabi rin dito, women are told not to wear gold or pearls, and they must not braid their hair. Are all these prohibitions binding for all women of all cultures at all time? Ibig sabihin, women are not to wear gold or pearls. O ano mga palamuti, no, sa inyong katawan. At yung mga hair nyo should not be braided. No? Ibig sabihin kasi, alam niyo yung yung sobrang mag-ayos ng buhok. Kasi ng mga panahon yun, yung mga buhok, ibang klase itsura ng mga buhok na, yung mga tataas na, di ba? Talagang, tas mag-dress daw, dress modestly, no? Ito okay ito, di ba? Dress modestly. So, ito ba sinusunod nila? Talaga na kailangan yung mga kababaihan, hindi rin magsuot ng ginto o mga perlas, no? Hindi naman, di ba? O bakit nila sinusunod to? Bakit yung unang text sinusunod nila? Pero actually may naatinan ako noon, Pentecost, Oneness, Pentecost. Talagang mga kababaihan doon, mahaba yung damit, mahaba yung buhok. Hindi sila nag-aalahas, hindi sila nag-relos, hindi sila nagkakwintas. Wala talaga. Hindi sila pupunta ng parlor, no? Talagang mahaba lang yung damit nila, gano'n. Hindi sila nag-make-up, no? Talagang sabi ko nga, okay pala maging asawa tong mga to kasi walang gastos. Kaya, diba? Oo. Walang gold, walang walang paayos ng buhok, walang pa-ribbon, walang mga pa-plastic, walang mga tas damit nila talagang ganun lang, no? So sinubukan ko manligaw ng ilan, na busted talaga. So, pinapractice nila yon, pero normally, di ba, sa atin wala nang problema. Meron kang suot na ginto, di ba? Gaano kalaking ginto yan suot mo. Pero sabi ni Pablo, wag dyan. Kasi sino lang ba pwede makaka-afford dito mga ganito? Siyempre, mayayaman lang, di ba? So, dito, meron tinutukoy si Pablo na ilang mga grupo ng kababaihan na ganito, mag-aarte, no? Na parang sobra silang showy. Kasi mayaman sila, marami na suot ng mga alahas. So, sabi ni Pablo, huwag kayong dyan makilala at makilala kayo sa inyong mga good works, sa inyong mga good deeds, sa inyong mga attitude, no? So, hindi naman lang na-apply to. So this admonition is to distance women from an ostentatious and promiscuous culture. Kasi dun sa panahon sa Ephesus, in which temple, may mga temple ladies doon, they were braided with gold, with jewelry in their hair. O, pati sa buhok, may mga jewelry din, no? So, ang rito kasi, ang ginamit na word dito sa ni Paul, yung
should not I do not permit a woman to teach or to exercise authority over man. So, ano lang yun, meron siyang ini-instruct na grupo ng kababaihan doon na parang alam niya ginamit na word kasi dito sa Greek, authentane, no? Authentane. Ibig sabihin nun, usurp sa King James, ang ginamit na word ay, I do not permit women to usurp authority over man. Ano ba ibig sabihin ng usurp? Usurp is to take one position by force, by violence. Yung aagawin. Yung, bawa, may leader dito at mayroong mga tao na gustong umagaw do sa kapangyarihan o sa leadership, no? Parang kudeta. So may mga yun ang usurp authority. Siyempre kahit sa mga kalalakihan, hindi rin tama yun. To usurp authority kung sino yung natalagang leader, di ba? So mayroong grupo ng mga kababaihan, no, influential na kababaihan dito na gustong agawin yung leadership at maingay sila at sila nagtuturo ng kung ano-ano na hindi naaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi nga, maybe itong mga babayang ito, mga Ephesus, kasi Ephesus, ano yan yung pugad ng mga false teaching. Kung babasahin natin itong buong kabuuan ng Timothy, actually ang ano ni Paul dito, tinuturuan niya si Timothy, in-instruct niya how to fight or yung mga false teaching, no? How to paano yan? How to yung ang tawag doon? Confront, no? Mga false teaching. Yun ang topic niya sa una. So, pwede na itong mga kababaihan na ito ay inaano nila yung sarili nilang mga katuruan. Kaya sa panahon, sabi nga niya, women should learn first. So, nitong instruction ni Paul na women should learn first because the first century women are not allowed to study. They are not allowed to learn. They are not allowed to go to school. No? Pero sa panahon ngayon, diyan sa Jewish community, pati mga kababaihan, kasama na rin ang mga kalalakihan na sila ay nag-aaral, no, ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, Paul is just talking about some specific women and situation nung panahon na yon na nagiging disruption na doon sa service. But never according to the pattern of God, the Word of God, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ay never na dinisallow o nirestrict ng Panginoon, Diyos, ang mga kababaihan na mag-lead, mag-teach, and have authority, and be in the position of authority. So, napakarami ng mga kababaihan ang na-hostage dito na kulong dito sa katuruan ito at hindi nila nagamit yung mga giftings na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero sa atin, God is not a respecter of person. No? Kahit kanino, ibibigay niya yung kanyang giftings. Ibibigay niya yung kanyang Holy Spirit baptism. Ibibigay niya yung kanyang anointing, whether you are a man or a woman. Sabi nga, sa Panginoon, there's no more female, there's no more male. All are one. You are all one in Jesus Christ. Amen. Yan po ang alam ko baka may magtanong sa inyo, may maka-meet kayo na kakaiba o iba yung kala sinasabi na hindi po pwede na hindi pinapayagan ng babae na maging pastor, no? Dapat hindi ganoon. Hindi pwede maging leader ang babae. No? Sigurado meron kayong makakausap niyan, no? Pero sa pattern ng Word of God, never na ni-restrict ng Panginoong Diyos, no? That women can also be leaders. They can be pastors and they can be
messengers of the Word of God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Praise you, Lord. Manaming Diyos, sa pangalan po na po ng Jesus, salamat po Ama sa magang ito na yung nga po binigyan kami, Lord, ng kaliwanagan sa controversial na katuruan na ito, Panginoon, na maraming mga denominations, mga churches, Lord, na patuloy po na hindi nila binibigyan ng kalayaan ang mga kababaihan na magpagamit sa iyo, Panginoon. Lord, we know that you have gifted each one of us, whether we are male or female, Panginoon, na you are not a respecter of person, O Lord. At alam namin, O Lord, na patuloy pong binubuhos ang banal na Espiritu kanina man. And of course, doon sa willing na magpagamit sa iyo, Panginoon, babae man o lalaki, O Lord. So, salamat po sa amin pong napag-aralan sa umagang ito at we are grateful, O Lord, sa patuloy na ginagawa mo sa buhay po ng bawat isa, higit lalo ng aming mga kapatiran dito, mga kabaihan na patuloy mong ginagamit mightily sa iyong gawain, Panginoon. And Father God, once again, we give you all the glory, the honor, and all the praises. In Jesus' name, amen.